Shoutout sa inyo mga ka-RC. Ang topic nga pala natin ngayon ay ipapakita at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ko napapagana itong mga accessories na gamit ko dito sa aking RC gas boat. Ang mga gamit kong accessories ay ito. May servo na para sa timon at isang servo para sa throttle at itong battery. Tapos itong gamit nating receiver at saka transmitter. Ang gamit nating makina ay 2-stroke engine na 29cc at itong kanyang gas tank. At kung gusto niyong malaman at magtatanong kayo kung magkano ang bili ko sa mga to at saan ko nabili, ay panoorin niyo yung aking naunang video. Ayan, naipaliwanag ko na dyan kung magkano, saan nabili at anong mga dapat bilhin na accessories para makabuo nitong ganitong setup na RC gas boat. Una ko munang ipapaliwanag ay itong gamit ko na remote o transmitter. Mayroon itong 4 na battery, double ang kailangan nito. At itong kanyang gamit sa pagliko. At ito naman ang kanyang gamit sa silinyador. Itong sa kanyang pagliko ay ito yung tatawagin nating servo number 1. At itong para naman sa kanyang throttle ay servo number 2. Ayan yun. 1 para sa timon at 2 para sa throttle. At ito yung kanyang gamit na receiver. Sa wiring nga pala nito ay ang channel 1 ay para sa timon. Ayan, kaya tatawagin nating servo number 1. At ang channel number 2 ay para sa kanyang throttle, kaya tatawagin nating servo number 2. At ang channel 3 ay para naman sa supply galing dito sa ating battery na 6 volt. At ngayon ay papaganahin na natin itong ating dalawang servo, servo number 1 at servo number 2. Una muna ipapaanda rin natin itong ating transmitter. Ayan, palatandaan na siya ay umandar na. At isasaksak na natin itong ating battery sa channel number 3 kasi doon yung ating ngang supply. Ingatan nyo lang na magkabaliktad ang wiring dahil siguradong kikislap ito. At yun na nga, umilaw yung ating receiver pagkatapos nating isaksak ang ating battery o ang ating supply. Sinyalis yan na umaandar na siya. Sa ating servo number 1, timon. Sa ating servo number 2, tandaan nyo lang ha, pagdating sa kanyang wiring, ang channel 1 ay para sa timon at channel 2 ay para sa kanyang throttle at channel number 3 para sa kanyang supply o battery. Lumipat naman tayo ngayon sa kanyang gas tank. Ngayon baka kayo magtaka bakit itong merong dalawang hose. Ang purpose kasi nitong hose na to pagdating dito sa ating carb, ito yung ating carb tinanggal ko, ay meron siyang supply at saka meron siyang return. Kaya pagdating dito sa ating gas tank ay meron tayong dalawang hose. Itong kanyang clear ay may sasuggest ko sa inyo na ito yung gamitin nyo sa supply o papasok sa ating carb para nakikita nyo kung pumasok na ba, lalong-lalo na pag sa starting ay pipisilin nyo ito o kaya bombahin nyo ang inyong makina. Pwede nyo itong birahin para makahigop siya ng gasolina o kaya ito nga pwede nyo itong pisilin. Ngayon kung ang gagamitin natin ay clear, yun ang pinakamasasuggest ko sa inyo, ay makikita natin na dumadaloy ang gasolina papasok sa kanyang carb. At itong itim naman ay ito yung pabalik na sa kanyang carb galing dito sa ating pabalik pala sa kanyang gas tank galing dito sa ating carb. Hindi ko na alam kung paanong nangyayari, kung tuloy-tuloy ba na may pumapasok o lumalabas dito, masyado ng detalyado. Basta yon, ito yung sa kanyang supply galing sa baba at ito yung kanyang return galing sa taas. Ang itsura kasi nito ay ganito, medyo maano kasi
Ipapakita ko na lang sa picture para makita nyo dyan sa screen. At suggest ko na rin maglagay na rin kayo ng filter dito sa kanyang gas tank. Para siyempre hindi natin masasabi na 100% na malinis ang gasolina. Kaya mas maganda na meron siyang filter. At lumipat naman tayo dito sa ating gamit na makina. Ang gamit ko nga palang makina ay 2-stroke engine Roban 29cc o Rupon. Pwede nyo i-search. Ngayon, dun pa lang sa sinabi nating 2-stroke engine, alam na natin na tayo gumagamit ng 2T. Ang gamit ko pala dito na 2T ratio ay 90 ml sa 1 litro na gasolina. Ngayon, pwede naman kayo mag-adjust. Depende sa inyong gustong timpla na ratio. Kasi yun ang suggest din sa akin ng aking mga mentor na sila Bro Dan, Bro Darren at saka siyempre si Bro Joshua. Ngayon, yun nga, pwede kayong mag-adjust. Depende sa ratio na gusto nyo. Ang pinaka-masasuggest ko sa inyo na minimum ay 70 ml at maximum of 90 ml. Kaya maganda rin bumili kayo ng ganitong takalan para masusukat nyo talaga kung ilang ml ang gusto nyong ratio. Bali, sa yun nga, ulitin ko sa pinaka may sasuggest ko sa inyo na minimum ay 70 ml o 90 ml na maximum sa 1 litrong gasolina. At bumili na rin kayo o maghanap na rin kayo na ganitong lagayan na 1 litro, saktong 1 litro kasi yung may lalagay dito para hindi na rin pahirapan sa pagbitbit kapag kayo ay magte-test run. At ito naman ang gamit na carb dito sa ating makina na 29cc. Dagdag paliwanag ko na rin dun sa kanina nga, ito yung kanyang sa supply at ito yung kanyang return. At ito naman yung kanyang silinyador. At ito naman yung kanyang para sa choke. At huwag kayong mag-alala dahil meron itong stopper dito. Kaya pagdating dun sa ating servo ay meron kasing adjustan sa ating remote. Kung mapapansin nyo ito sa kanyang throttle, pwede nyong i-adjust dito kasi baka nga mamaya masyadong malaki itong play, itong ating service sa throttle ito. Baka masyado siyang pahila. Ay meron kasi itong stopper dito sa ating carb. Kapag halimbawang sinagad ay ganyan, no? Nadikit siya dun sa ilalim. Ito naman yung kanyang adjustan sa minor at ito yung kanyang tunuan na dalawa. Ngayon, pagdating nga dun sa sinasabi ko, kung halimbawa ay naka-adjust dito sa inyong throttle, ilapit natin para kitang-kita. Ayan. Ayan, naka-adjust dito halimbawa, lagay nyo muna siya sa 25. Pag nailagay niyo sa 25 at itong sa ibabaw ay i-0 nyo para talagang pantay pagdating dun sa ating servo. Ngayon, lagay niyo muna sa 25%. Tapos, kasi kapag pag pisil nyo dito sa ating throttle, ito naman ay hilain kasi nung ating servo, kaya ito naman kanyang silinyador ay kusa namang bababa, ganyan. Medyo matigas kasi. Kung halimbawa sa 25% ay ganito palang kababa, pwede nyo pang pihitin, magdagdag kayo, halimbawa 50%, hanggang sa sumakto siya na hindi tatama dun sa kanyang ilalim. Kasi baka mamaya magtaka kayo, bakit ganun lang yung takbo ng inyong bangka? Yun pala ay pagdating sa inyo, hindi match ang inyong adjust dito sa kanyang throttle at saka dito sa kanyang carb. Kung halimbawang 25% ay ganyan, magdagdag ka, pihitin mo ito pautay-utay. Ito, hanggang sa magpanakto na dyan.
dumikit sa ilalim. Ngayon naman, wag nyong iwa 100% dahil siguradong sira ang inyong servo o kaya ang inyong bracket dahil nga merong stopper, hindi naman niya kayang hilain ng sagad dahil nga ito, mas matibay ito kumpara dun sa inyong servo. Talagang may masisira sa inyong accessories. Kaya yun nga, utay-utay lang na-adjust dito tapos pisil dito sa kanyang throttle hanggang sa makuha nyo na kung ilang percent ang sasakto dito banda sa kanyang throttle din dito. At kung kayo magtatanong kung nagbebenta ba ako ng mga kagaya ng aking pinakitang video, ay gumagawa ako. Sa katunayan ay ito ang aking isang ginagawa na RC gas din. Mas mahaba ito ng konti dun sa aking ginawa. Bali ito ay nasa 72 inches at yung isa ay nasa 67 inches. Kung ang gusto niyo naman ay electric, merong mga din ako ditong mga binibenta na pang 3S setup na 46 inches. PM lang kayo sa aking FB account, Malik Adam Kusain. At big shoutout nga pala sa Solid Batangas RC Boaters, sa Team SRT at kay Sir Manny na nagsuggest na gawin natin itong video na ito. Yan ay ang Talbukan Channel. Subscribe kayo sa kanyang YouTube channel. At kung kayo may mga katanungan ay comment down below o kaya mag-chat kayo sa aking FB account, page at saka sa aking TikTok. At ako'y nagpapasalamat kung umabot ka dito. Huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe. Shoutout sa iyo.